Welcome to Wet Dreams TV. Sa isang masiglang syudad, may isang dalagang babae na nagngangalang Mia. Bagaman siya ay bagong lipat, mabilis niyang tinanggap ang kanyang bagong buhay. Sa kanyang mahabang kayumangging buhok at kutis na maputi, siya ay lalong angkinin ang atensyon ng nakararami. Sa harap ng salamin, inusisa niya ang kanyang sarili, ang kanyang matangos na ilong, at ang kurbada ng kanyang katawan na makikita sa mga suot na blouse at palda. Determinado siya na makahanap ng trabaho bilang isang sekretarya sa isang malaking kumpanya. Pagdating niya sa opisina, agad siyang nahulog sa kanyang boss na si Ethan. Si Ethan ay isang lalaking mayroong misteryosong aura. Matangkad, may matangos na ilong at panga na tila inukit ng isang artista. Ang kanyang nakakabighaning anyo at magandang pangangatawan ay tila lalong nagbigay ng dahilan kay Mia upang maging mas malapit sa kanya. Pero bukod sa kanyang kaakit-akit na mukha, siya rin ay may matalas at matibay na personalidad na madaling makakuha ng respeto mula sa kanyang mga katrabaho. Isang araw, habang abala si Mia sa kanyang mga gawain sa opisina, narinig niya ang boses ni Ethan mula sa kanyang likuran. Mia, sumama ka nga sa akin sa conference room. May kailangan tayong talakayan, sabi nito sa isang malalim na tinig. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Hindi niya maiwasang mapansin ang kabigahanian ni Ethan habang sila ay naglalakad papunta sa conference room. Pagdating nila sa silid, umupo si Ethan sa kanyang mesa habang si Mia ay nakatayo sa tabi, hawak ang mga dokumento. Nag-umpisa silang mag-usap tungkol sa mga proyekto, ngunit hindi maikakaila ang tensyon sa hangin. Ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mapanatili ang tingin sa mga labi ni Ethan. Sinasalamin ang kagandahan at lalim ng kanyang karakter. Para sa trabaho, kailangan natin ng mas mahusay na komunikasyon, sabi ni Ethan, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mia. Bilang sekretary, mahalaga na ikaw ang aking kanang kamay. Oo, sir. Gagawin ko ang aking makakaya, sagot ni Mia, habang nahulog ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay, na tila ba ay nahihiya. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumapit si Ethan sa kanya. Mia, nagpaalaala siya. Huwag kang mahiya na ipahayag ang iyong saloobin. Importante ang boses ng bawat isa dito. Minsan, habang sila ay nag-uusap, napansin ni Mia na ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila nagiging mas maliit. Ang mga kilig na dumapo sa kanyang balat ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Si Ethan ay may kakaibang lakas na tila humihimok sa kanya na lumapit. Nang malapit na silang matapos, nahulog ang isang dokumento sa sahig na nagbigay daan kay Mia upang yumuko. Nang siya ay humakbang pasulong, nadama niya ang mainit na presensya ni Ethan sa kanyang likuran at ang kanilang mga katawan ay naglapat sa hindi sinasadyang pagkakataon. Napatingin siya sa kanyang mga mata at tila ang mundo ay huminto. Wow! Bulong ni Ethan habang ang kanyang tingin ay hindi maalis sa kanya. Mia, may iba ka bang tinatago? Umikot ang kanyang tiyan sa pagkabigla. Napaka-intense ng kanyang mga mata. Puno ng damdaming hindi pa nila na ipapahayag. Wala. Sir, sagot niya na may kaunting nginig sa kanyang boses. Sa mga susunod na linggo, ang professional na relasyon nila ay unti-unting naging mas malapit. Ang mga simpleng usapan ay nauwi sa mga titig na puno ng pangarap. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon sila ng pagkakataon na manatili ng mag-isa sa opisina. At sa tuwing ito'y nangyayari, ang tensyon sa paligid ay tila bumubuhos. Isang gabi, matapos ang mahigpit na deadline, nagpasya si Ethan
na magpa-deliver ng pagkain na malapit sa kanilang opisina. Habang sila ay kumakain, may mga sulyap na tingin ang isa't isa na nagbibigay ng alab sa kanilang damdamin. Maya pa ay tinanong ni Ethan si Mia kung okay lang ba sa kanya na sila'y uminom ng wine dahil mayroon siyang isang bote na regalo sa kanya ng kanilang katrabaho. Habang ninanaamnam nila ang tamis ng wine, ang kanilang mga usapan ay naging mas personal, maraming tawanan, at tila may dingding na nagkaroon ng butas. Alam mo, Mia, nagsimula si Ethan. Ang kanyang boses ay malalim at tila naglalaman ng pagkakaintindihan. Minsan, iniisip ko kung anong maaari nating maging higit sa pagiging boss at secretary. Mabilis na tumibok ang puso ni Mia. Gusto ko rin yon, sagot niya, mga saloobin na umusad sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, nahulog ang hangin at ang isang malaking alon ng emosyon ay umabot sa kanila. Lumapit si Ethan, dahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha at sa isang iglap ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng init at damdamin. Ang mga kamay ni Mia ay umikot sa leeg ni Ethan at naramdaman niya ang kakaibang apoy sa kanilang tingin. Unti-unti naman naglakbay ang mga kamay ni Ethan sa kinabukasan ni Mia at naglabas ng mahinang ungol si Mia. Ang halik ay tulad ng alon na dumadagundong sa dalampasigan, mabilis at puno ng init. Nakaramdam sila ng kilig sa bawat pagsisiksik, bawat dila na naglalakbay sa kilalang daan. Si Ethan ay nag-angat ng isang kamay at dahan-dahang hinaplos ang ibaba ni Mia habang ang kanyang bibig ay patuloy na nakikipaglaro sa kanyang labi. Ang sarap, bulong ni Mia. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng damdamin. Ang mga mata niya ay umiiwas at bumabalik muli kay Ethan, na tila nangangako ng higit pa sa simpleng halik. Gusto kitang halikan ulit, sagot ni Ethan na walang pag-aalinlangan. Naglalakbay ang kanyang mga kamay mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang baywang. Muli silang nagtagpo, ang kanilang mga katawan ay nag-uumapaw sa init ng pagnanasa. Ang bawat halik ay nagiging mas mapuso, mas puno ng emosyon. Ang mundo ay nawawala para sa kanila. Sila lang ang naririto sa pagkakataong ito. Matapos ang ilang saglit, sila'y huminto at nagkatitigan. Sa mga mata ni Mia, nakita ni Ethan ang pag-asa, ang pagnanasa, at ang pangako ng marami pang halik na darating. Nang naghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Habang nakatingin sa mata ng isa't isa, unti-unting napagtanto ni Mia na ang gabing ito ay magiging simula ng isang natatanging kwento. Ang kwento ng dalawa na puno ng haplos, halik, at walang katapusang pagnanasa. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Mia. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumubuka, puno ng pangako. Marami pang pagkakataon. At sa mga salitang iyon, muling naglapat ang kanilang mga labi. Sinasalubong ang alon ng init at pagnanasa na hindi natitinag. Sa gabing ito, sa loob ng opisina, ang kanilang pag-ibig ay tila walang hanggan.